So, ito nga po, nabanggit ni Yorme Isko Moreno na may nagmanipulate po sa mga kabataan na ito para manggulo kagabi. Ito po yun. Report niya sa MND. Yung mga kabataan po na naging violente po kagabi. Nakakulong na. Matukoy na po ba kung sino po possible kung may nag-orchestrate po sa kanila or sila lang po nag-fair? Merong mga initial report, sketchy pa. May dating politiko, Filipino-Chinese, ang pander. Tapos may isang abogado, pander din. Yung mga bata na yung kagabi. Meron na yung nahuli natin. Report na sa MND. Diba? May pander, politiko, dating politiko, Filipino-Chinese, at isang abogado. Yan ito. Pagka merong ganitong deployment, bawal ang civilian na police. Lahat uniformado yan. Protocol ng PNP. Kaya pagka civilian may baril, yun ang kaduda-duda lang. Ang duda namin, ang initial report namin na merong nag-manipulate ng mga bata. Ang mga initial report, unconfirmed pa. No? Pero ito yung mga nahuli natin na nanunog ng motor, nagagis ng molotov, nanira ng private property. Mga dayo eh. Tagig, nakita ko yung mga address eh. Tagig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize eh. Inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman, lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Diba? Yan. So, politiko, dating politiko, Phil-Chinese. Ang isa sa financier, abogado. Yan po, yan Filipino-Chinese na politiko at abogado. Diba? Paano nila naaatim yung ganyan, na mga kabataan ang gagawing pambala o pambato o pananggalang sa kanilang mga pansariling interes? Paano nila naaatim yung ganyang kalakaran na etong mga kabataan ay kanilang isusubo sa kapahamakan? Diba? Nakaka-rimarim tong mga taong ito. Alam nyo yung video na nakita ko? Ito. Kanino ko ba yung napanood? Kay Rapi Tima ko yata yung napanood eh. Rapi Tima. Grabe yung ito. Nakikita nyo talaga mga kabataan lang. Ayun ang mga bata mga bata. Kita niyo mga kabataan. Ang mga ginamit nila para manggulo, kabataan ang kanilang ginamit na pananggalang para sa kanilang mga pansariling interes. Magkano binayad? Sa mga bata na ito, magkano binigay? Tingin ko, barya-barya lang. O baka nga yung iba, wala pa. Baka nakisali lang. Ngayon, yung magulang, umiiyak sa labas ng kulungan.
Patawarin daw ni Yorme kasi hindi naman daw nito alam kung ano ang kanilang mga ginagawa. Parang hindi yata pwede yung ganun. Parang hindi yata papayag ang gobyerno ng gano'n na manununog kayo ng mga establishmento, di ba? Mananakit kayo ng mga pulis tapos yung parang hayaan na natin, patawarin na lang natin. Nako, hindi po pwede yun. Ito yung taga-Sogo. Yes. Ito yung taga-Sogo. Isip mo ako ng atong Kartimang Bong Girling. Yes. Yung nawala rito, yung kanilang bahagi, yung mga pera, at saka lisensya, marami pong nawala sa kanila. Kasi pinasok. Pagkatapos yung pinasok, yung nawala yung mga importante bagay. Mga cellphone, pera po. Yung kinita ng sugo, sinuwala. Mga estimated po, magkano yung nawala, sir? Hindi ko pa po estimate, sir. Gawa ng yung nasa counter. Pag hindi pa nabibilang kung magkano. Hindi pa po nabilang kung magkano po yung... May nasaktan po ba? Wala naman po. Kasi, Ayan. may nasaktan yung isang bata ko, napalo. Diba? Yan ang ginawa nila. Ninakawan yung Sogo. Kita ng Sogo, kinuha. Diba? Nakakaawa yung mga magulang. Dahil yung mga magulang po ngayon ang humahagulgol sa ginawa ng mga kabataan. Meron akong nakita pa sa ABS-CBN yata yun. May nanay. Iyak yung nanay. Andun sa labas ng kulungan. Kasi kasama daw yung... Eto. Mayor, nagsasama po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala. Ipagpapiansa pa sa kanila. Mga kamilya, dito po tayo ngayon sa harapan ng Manila Police District. Nandito po naabutan natin yung ilang kaanak noong mga naaresto doon sa nangyaring gulo sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila kaninang hapon, Linggo, September 21, 2025. Ang ilan po sa kanila, kagaya ni Almira, aminado po sila na nagkasala yung kanyang anak. Pero ang problema niya ngayon, hindi naman nila kayang piyansahan o sakali mang kasuhan itong mga sangkot sa gulo. May lakad pa ba? Sabi niya, o ama, rally. Pag nakalang ganun ka seryoso yung rally to. Tapos dinaanan pa yung kapatid niya. Tulog na ako, ginising ako ng manugang ko. Sabi ng manugang ko, mama, nahuli sila ka saan? Narali daw. Kasi barkadahan niyan sila ng mga geng-geng eh. Mga may anak-anak na may asawa na nagbabarkadahan pa, nagigeng-geng pa. Nanawagan ako sa'yo, Mayor, hindi lahat ng kasama sa rally, aral na alam nila yung ginagawa nila. Barkadahan. Mayor, nagsasama po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala. Ipagpapiansa pa sa kanila. Mula po rito sa Maynila, Christopher Sitson, ABS-CBN. Diba? Nakakaawa yung nanay. Pero hindi nakakaawa yung yung mga bata na to. Actually, hindi na bata malalaki na Diba, Ate Maxi? Panagutin mo nga yan. Yun nga po, kita nyo, nanay, 2 anak niya nadamay sa ganyan, mga rally, geng. May asawa na pala. Diba? Sa halip ng inaatupag, kumita ng pera, maghanap ng trabaho na sa malinis na paraan. Yan ang napapala. Hindi kayo naaawa sa magulang nyo. Nanay, buti nga sana kung mayroong piyansa yung ikakaso dito sa mga taong ito. Kapag yung mga yan sabit sa
panununog doon sa may Sogo, naku po, arso ng kaso. Kapag yung mga yan sabit doon sa nanunog ng motor, sa kanang trailer truck, doon sa may Ayala Bridge, naku po, arso ng kaso, no bail, walang piyansa, habang buhay na makukulong. Buti sana kung hindi yan mga magigilty o hindi yan mapaparusahan talaga at mapapatunayan na may ginagawang kasalanan. Nasa SOCMED ang mga ebidensya. Napakadaming napakadaming nagbibideo. Diba? Kaya nako kawawa si nanay kasi nakita naman natin kung gaano kahirap ang buhay na dinaranas ng iba nating mga kababayan, tapos papatol pa sa ganyang kaguluhan, papatol sa ganyang mga kumbaga paggawa ng mali, di ba po? Kahit nasabihin mo, may bayad kayo dyan, 500, 1,000, kahit pa nga 5,000 kung ang kapalit naman yan, yung buhay mo na masasayang sa pagkakakulong mo, pagpapalit mo yung ganong halaga. Geng. O yan. Diba? Ngayon, meron pong ako nakita dito na naudyukan daw po ng mga rapper etong mga geng na ito. Tignan natin kung totoo. Regional Police Office. Magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga rin po, Ka-Alvin, at sa lahat ng inyong tagas-tagas. Opo, ay mahingi po kami ng update. Kanina sa report, kasi marami na pong magulang yung nag-iintay po sa labas ng MPD. Under din sa inyo, NCRPO po kayo. Ilan po ba talagang nahuli kahapon na ng gulo dyan sa kilos protesta? Sa latest count po natin, based on report po ng MPD ay 102 ang nahuli po natin na mga nanggulo po doon. And may out of that 102 po, may mga minors po doon. Opo, hindi po lahat yun ay... ilan yung minors, General? Dinidetermine pa po natin kasi yung iba po kasi pinag-produce po natin ng birth certificate para ma-determine po talaga kung minors pa po sila ulit. Pero yung mga nakikita natin naman na physically ay talagang bata pa ay kinakategorisyon po natin na minor. Opo, so na-determine na natin, General, ano ang motibo ng mga ito at ang mga ito ba'y nautusan lang na manggulo? Anong wisyo? Ba't biglang nagbato ng mga molotov at nanunog ng mga sasakyan at nagbasag ng mga gusali? Anong meron? Actually, lumalabas po sa mga interviews po natin sa mga na andun po sa custody natin ay parang gusto nilang gayahin yung nangyari sa ibang bansa. At may iniidolo sila na isang rapper na parang nakudyok sa kanila na pumunta doon tapos magsuot ng black na uniforme, magtakip ng mukha, maglagay ng face mask o ay bonnet. Kasi nga yung sa filosofya nila na no face, no case, yun po yung initial po na nakuha natin sila sa pakikipag-usap. At makikita na rin po natin na lumalabas na parang yung iniidolo nilang rapper ay nagsalita rin daw po doon sa stage. Kaya yun po ang masusi nating inimbestigahan kung sino po yung tinutukoy nila na rapper na nagsalita po doon sa stage. So ibig sabihin parang lang sila, nahikayat lahat yun, yung 100 plus? Nahikayat po sila, parang may mga grupo kasi po ng rapper din po na kasama doon sa mga rally. Kung titignan nyo sa social media, meron po talagang lumalabas na gano'n na nag-uusap-usap sila na pupunta doon para mag-isali sa rally. And tinitignan po natin kung sino rin po ang nasa likod nito. Baka may mga mas malaki pang grupo or individual na nag-utos or nag-finance po para makapunta po sila doon. So ibig sabihin, General, hindi naman po nagtatapos doon sa sinasabing rapper. Kasi may mga nakikita din ako sa social media na ang sinasabi daw ay mga puwersa na parang pro-Duterte. Mga Duterte supporters daw ito. So iniimbestigahan pa kung may taong nag-udyok.
Opo. Nakikita rin na po natin yun, yung picture na yun. At nag-establish po tayo ng isang ma-airtight na kaso against them. At tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga natin. Na yun nga po, may mga naputyok sa kanila na isang, of course, grupo ng mga tao. Tapos sila po yung nasa likod po ng pag-alsa po na yun. Opo, hindi naman high sa ipinagbabawal na droga nung ginawa nila yung action nila, yung krimen nila, General. Isa rin po yun sa tinitignan natin kung sila po ay nasa sa impluensya ng pinagbabawal na gamot. At magsasubmit po kami, ipapaalam po namin sa publiko kung ano po yung resulta ng investigation natin. Opo, atras tayo konti, General. Ano po? Paano po ba nagsimula? Ayan. Rapper. Ngayon, isa po sa mga rapper na nagsalita doon sa Luneta ay etong si Supaply. Isa po siya sa mga nagsalita doon. At nakita ko nga alam niyo yung mga tugtugan nito. Pinapakinggan ko kaya lang medyo mapuso kasi ang kanyang mga salita. Kahit nasabihin niya na hindi niya inuudyo ka ng mga kabataan, pero influencer ka, rapper ka, marami ang nakikinig sa musika mo, marami ang mga kabataan na makikinig sa iyong hinanaing. So, ikaw, salita lang. Ngayon, sila ang kikilos. Kaya dapat maging maingat. So, ngayon, itong si Supaply, ito po ang kanyang mga sinabi. Magandang tanghali sa inyo lahat. Narinig niyo na yan. Pero, we need to step one step backward to move 5 steps forward. Kailangan nilang marinig to. Handa na ba kayo mga Pilipino? Paumanhin kung hindi ko siya nakabisa. Pero ito ay nanggaling sa puso at sa buong Pilipino. Mahal ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Kung para sa kalayaan ng bayan, buong puso ko itong pag-aalayan. Lagpas 500 taon nang sakupin tayo ng mga Espanyol. At 80 taon naman ang nakalipas mula na makawala tayo sa kamay ng mga Hapon. Ngunit, hanggang ngayon, patuloy pa din tayo nakakulong. Mahirap at naghihikahos. Hindi dahil sa kamay ng banyaga, kundi dahil sa korupsyon ng mga madarambong na kapwa natin Pilipino. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kaban ng bayan, kundi mga munting pangarap ng mga kabataan. Ako, bilang isang Pinoy, ay magsisilbing boses ng higit 100 milyong kong mga kababayan. Dahil mamamatay na sila sa pagiging bulag, tipi, bigay sa karasan na ginagawa ng bansa natin. Bangon, kabataan! Tayo ang sagot na nakasaad sa kasaysayan. Bangon, kabataan! Iparamdam nyo ang tunay na pagmamahal ng mga nasa laylayan. Bangon, kabataan! Ikaw ang magliligtas sa nalulunod nating bayan. At tayo ang magsisilbing apoy sa pinatay na liwanag ng mga magnanakaw upang magsilbing gabay ng mga susunod pang henerasyon na hindi na muling ipaagaw. Tama? Wala akong pinapaligang kulay. Ang pagparito ko ay para ganapan ng gampaning ipinagkaloob sa akin ng lupang sinilangan. Ang ibangon muli ang Pilipinas. Hindi kami titigil. Wala ba akong karapatang magising? Kung meron, kayo din! Mas mayaman sa pinakamayamang atleta sa buong mundo? Habang kayo
kayo may magagarang sasakyan na may mga taga-hatid sundo. Mahiya at bumaba naman kayo nang maramdaman nyo yung sigaw at inaing na mga nahihirapan. Kaya, sa bawat nalulutas na problema at mga nauhuling magnanakaw, kailangan namin ng malinaw na pagbeberipika kung ibinabalik pa sa Pilipinas yung mga ninakaw sa kanya. At kung napapansin nyo yung mga suot namin, bakit hindi nyo napapansin yung mga napapansin namin? Kailangan pwede makapansin? Ginagawa ko to na nakapaloob ang boses ng milyong-milyong mga kabataan. Hindi ako yung kalaban mo. Hindi ikaw yung kalaban namin. Ang tunay na kalaban natin ay ang korupsyon at ang kahirapan. Kaya kung may mangyari man sa akin masama, ang pakikiramay nyo ay pagpapatuloy ng kalayaan ng Pilipinas sa korupsyon. Pababain, tanggalin, at pagbayarin lahat ng kasali sa pamamalakad ng korupsyon. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Lahat kayo! Dahil ito ang tunay na boses ng Pilipinas. Nakikinig, narinig, nakikita at susubaybayan namin kayo simula sa pagkabata namin. At kayo mismo ang nagsabi na kami ang pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alap ng puso na kayo iiwas. Para Pilipinas! Yun. Diba? Ayan na. So, anong nangyari, sumunod na mga pangyayari, ayun na. Diba? Nagkagulo. Yung mga kabataan, nag-alab ang damdamin, nag-alab ang puso, nagningas ang apoy, di ba? Habang itong nagsasalita na to, siguro umuwi na, tumuma na, tumambay na, nag-chill-chill na, tapos na yung kanya pagsasalita eh. Habang pinapanood niya kung paano ang mga kaguluhan na nangyayari sa Maynila. Meron po siyang sagot, meron siyang sinabi, ito ang kanyang sinabi na na sa post niya. Ito ang sabi niya. Okay. Hindi ka kasi pumunta sa Luneta kanina, kaya may nasasabi ka. We need to step back to move 5 steps forward. Doon pa lang kanina, kung gets mo yung sinasabi ko sa stage, ay hindi para mag-initiate ng gulo. Kailangan muna nila tayo marinig bago umaksyon. Medyo mahaba yung kanyang sinasabi dito sa post. Pero hindi rin niya naiintindihan yung impluwensya na hawak niya, di ba? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang boses, yun ang yun ang talagang magiging pangahawakan nitong mga kabataan na ito. Kasama ka namin sa laban. Parang gano'n na datingan eh. Kasama ka sa laban, kasama ka sa mambabato, kasama ka sa manunugod, kasama ka sa mangsusunog. Kahit hindi naman. Oo, Pilipinong-Pilipino, gusto ko yung speech mo. Matapang, kabataan. Dumaan din ako dyan sa pagkapusok. Pero, diba, kapag ikaw ay merong ganyang kalakas na impluwensya, meron kang malaking responsibilidad. Dapat, di ba, naging responsable ka sa iyong mga salita. Sana hindi mo nalang masyadong diniinan, masyadong nilaliman,
Ngayon, nag-aalab ang puso't damdamin ng mga kabataan, andun sila ngayon sa loob ng kulungan. Sila ba'y tutulungan mong mapiyansahan dahil sa iyong mga hinaing? Ikaw ba ay tutulong sa mga pamilya na dumadaing? Ikaw ba'y may gagawin ngayon na sila ang hinahainan ng mga kaso na kahit na sa tingin ko, buong kabataan nila masasayang na doon sa loob ng preso? With a great power comes with a great responsibility. Sana naging responsable ka sa iyong mga salita. Diba? O ngayon, nag-alab puso't damdamin ng mga Pilipino na to, ng mga kabataan na ito. Buti sana kung resulta, naging mga law-abiding citizen, naging mga mapagmahal sa katahimikan, kapayapaan, at karapatan ng bawat isa na mamuhay ng mapayapa. Pero hindi. Takot ang dinulot. Hindi na rin tayo naiba sa mga gumagawa ng korupsyon na yan. Dahil tayo rin ay lumabag sa batas. Yung mga kabataan na yan, lumabag sa batas. Yung mga kurakot, lumalabag sa batas. So wala na pinagkakaiba. Nagnakaw sila sa Sogo, nagnanakaw ang mga kurakot. Diba? Pagdating sa musika ni Superfly, wala akong masasabi. May talent, magaling, maganda ang mga beats, pero yung dito, sa panawagan niya na ito, o salita niya na ito, di ba? Di ba? Hindi po maganda. Kaya ngayon, kung nasisisi man si Superfly, itong rapper, dahil po sa nangyaring kaguluhan, yun ang consequence, di ba? Ngayon under investigation etong si Superfly siguro, actually eto pa nga, ewan ko kung ano ba pumasok sa ulo nitong si ano na to, etong si Pio Balbuena. Ewan ko lang Pio Balbuena. Pero mo saan ka nakakita, nagkakagulo na. Pumunta ka pa doon para gumawa ng music video mo. Binura yung comment. Meron dyan eh. Ayun. Ayun nakatontong sa pula. Si Pio Balbuena. Gusto. Sabagay, ano ba asahan mo? Tambay to riches nga di ba? Sabi mo, dati kang tambay lang. Di ba? Kaya yung mga ganito, mga opportunista ka na may kaguluhan, samantalain mo, makagawa nga ng music video dito. Ang dami dyan ng mga rapper, mga kilala at mga prominenteng tao, mga vlogger nandyan sa Luneta. Kaya nga lang, tinanghali ako ng gising, kaya daw ako doon napunta, sa EDSA ako napunta. Pero kung siguro ako napunta din doon, baka natamaan ako ng mga bato doon. Yan po yung kaibahan ng rally sa EDSA at rally doon sa Luneta. Rally sa EDSA, disente, makabayan, mga may pinag-aralan. Yun doon sa Luneta, siguro mayroon ding mga may pinag-aralan,
Pero nahaluan po ng mga mga out of school youth, mga problema ng magulang, mga pabigat sa lipunan, mga panggulo sa komunidad. Kaya po hindi naging maganda o maayos ang resulta ng kanilang mga pinaglalaban. Actually, wala nga silang siguro pinaglalaban. Baka pinaglalaban nila yung sarili lang nila. Kaya yon, kulong, ngal-ngal ang inaabot ngayon ng mga magulang. Alam natin si Yorme Isko Moreno maawain. Pero siguro sa pagkakataon na ito, hindi pwedeng pairalin ni Yorme ang awa. Kasi kapag pinairal ni Yorme ang awa, in the next few years, in the next administration or the next administration, etong mga kabataan na ito, pag naulit ang mga ganitong demonstrasyon, lalabas at lalabas ulit yan ng bahay nila, manggugulo. Kaya better lang na bigyan ng leksyon ang mga kabataan na ito.